Mabilis na pumunta si Kanata sa kanyang qualification round habang hinahabol siya ng AI-controlled drone gaya ng isinalaysay ni Yoji Tanaka, ang komentarista ng MFG. Bumalik sa bahay ni Ren, si Mr. Saionji at Mrs. Saionji na sabik na nanonood sa kaganapang nangyayari sa pamamagitan ng kanilang TV nang tanungin ni Mr. Saionji ang tungkol sa apelyido ni Kanata sa kaganapang pinamagatang Katejiri, sa halip na Rivangton. Sinabi ni Mayuko na pwede silang magpadala ng mensahe tungkol sa kanyang nawawalang ama para marinig niya ang tungkol sa paghahanap sa kanya ng kanyang anak. Nagtataka si Saionji na kahit na iniwan ng kanyang ama ang kanyang pamilya, gusto pa rin siyang hanapin ni Kanata. Naiiyak si Mayuko sa pag-iisip tungkol kay Kanata at sa kanyang mga motibo at lumabas ng silid. Samantala, pabalik sa terminal ng karera ng MFG, binabantayan ni Ogata at Aba si Kanata at gumawa si Aba ng pahayag tungkol sa kotse ni Kanata na nakukuha ang numerong 86 at kung paano maaaring mahirapan si Kanata sa paggamit ng H-pattern na manual na kotse habang dumarating ang halos lahat ng iba pang sasakyan na may superior paddle shifters. Gayunpaman, pareho silang huminto upang biglang mapagtanto na ang screen ng computer ay nagpapakita na si Kanata ay nasa ika-54 na posisyon, na sinasabi ni Aba na isang error sa system dahil ang isang lumang kotse tulad ng isang 86 GT ay hindi maaring maabot ang mataas na posisyon na ito. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon sila ay mas natarante ng ipakita ng sistema ang kanyang posisyon na bumababa sa ika-53. Napagtanto nila na hindi ito isang error sa system dahil ang computer ay naglagay ng flag ng pansin sa 86 GT ni Kanata. Sa terminal, sinubukan ni Ogata na ipaliwanag sa isang naguguluhan na si Aba tungkol sa kung paano maaaring nakatulong sa kanya ang mas mahusay na mga diskarte sa cornering ni Kanata na makalampas sa iba pang 200 racer na may mas malalakas na sasakyan. Hindi pa rin kinukuha ni Aba ang kanyang mga salita dahil iniisip niya na ang mga regulasyon ng grip-to-weight ratio ng MFG ay hahadlang pa rin sa kotse ni Kanata sa kompetisyon. Nakuha ni Ogata ang isang flashback sa kanya na nagpapaliwanag kay Kanata tungkol sa regulasyon ng grip-to-weight ratio kung saan ang mas mabibigat na sasakyan ay nangangailangan ng mas malalaking gulong upang mabayaran ang nawalang grip, na nagreresulta sa pagtaas ng timbang. Nagresulta ito sa panunuyan ng panuntunan bilang regulasyon ng mayamang tao, dahil halos perpektong balanse ang pagdating ng mas mahal na European sports at supercar nang hindi nangangailangan ng karagdagang pagbabago. Gayunpaman, nakita ni Kanata na napaka-interesante ng panuntunang ito. Nang tanungin ni Kanata kung sino ang maaaring gumawa ng ganoong panuntunan, binanggit ni Ogata ang tungkol sa executive organizer ng MFG na si Raya Takahashi, na naging napaka-discreet sa publiko at walang sino man ang talagang nakakaalam tungkol sa kanya. Iniisip ni Kanata na si Takahashi ay isang henyo. Di nagtagal ay natapos ni Kanata ang sektor 1 ng kurso habang nakakakuha ng ika-52 na posisyon at ipinaalam ni Ogata kay Kanata ang tungkol sa pababang seksyon na susunod, na nag-udyok kay Kanata na ilipat ang balanse ng preno mula sa harap patungo sa likuran. Nang marinig ni Aba at Ogata si Kanata na mas bibilisan niya ang takbo, nagulat sila nang marinig nila ito. Binanggit ni Ogata kay Aba na si Kanata ay nagmula sa isang prestihiyosong racing school sa England. Matapos ang agresibong pag-alis ni Kanata sa isang sulok, napansin niya kung gaano kahusay ang pag-set up ng preno ng kotse at ang kabuoang balanse habang siya ay sumusulong sa ika-48 na posisyon. Habang pinapanood ang lahat ng ito, isang nalilitong Fumihiro ang nakipag-ugnayan kay Raya Takahashi, na naghahanda para sa operasyon sa isang ospital. Nang banggitin ni Fumihiro ang tungkol kay Kanata Katejira, sinabihan siya ni Ryosuke na bantayan siya, at sinabi na si Kanata ay may potensyal na malaman at mapagtagumpayan ang regulasyong itinakda niya para sa MFG. Pagkatapos ay ibinaba ni Ryosuke ang tawag para sa kanyang operasyon sa ilang sandali pagkatapos, iniwan ang isang nalilitong Fumihiro upang malaman kung ano ang ibig sabihin ni Ryosuke sa pamamagitan ng pag-uunawa sa mga patakaran. Di nagtagal, natapos ni Kanata ang pababang seksyon at umabot sa isang pataas na seksyon habang nakakakuha sa ika-44 na posisyon. Nang magulat si Kanata kay Ogata tungkol sa pagpapabilis pa ng takbo, kinuha ng isang sabik na si Aba ang mga headset ni Ogata at nakipag-usap kay Kanata tungkol sa kung paano maaaring ipagsapalaran ng isang rookie na hindi gaanong alam ang kursong ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Kanata na ang isang pelikula ng kurso ay nagpe-play sa kanyang ulo at nagpa siya na pumunta sa radio tahimik para sa pagkakaroon ng higit na konsentrasyon, habang naguulat ang komentarista tungkol sa pakikipagsapalaran ni Kanata sa pababang seksyon.
sabik na pinapanood ni Ren Sai-anji ang mga pangyayari. Pagbalik sa terminal, kitang-kita na bigo si Eva kay Kanata dahil sa hindi pagsunod sa kanyang mga payo at sinabi kung paano hindi nalalapat sa totoong mundo ang mga bagay na natutunan mo sa isang circuit o paaralan. Gayunpaman habang sinasabi ito, patuloy na nakakakuha si Kanata ng mga posisyon, na sabay-sabay na binibigyang pansin nila pati na rin ni Fumihiro na may parehong gulat na reaksyon. Nang makita ito, napagtanto ni Eva na talagang layunin ni Kanata na maabot ang 15 makadyos, na nakita ni Ogata na imposibleng makamit sa isang 86 GT, ngunit plano ni Eva na hayaan si Kanata na kunin ang kanyang bilis kung gusto niya. Si Ogata na sumusunod sa payo ni Eva, ay nagpaalam kay Kanata na 26 na sasakyan ang nauuna sa kanya sa mga tuntunin ng posisyon. Iyon lang ang kailangang malaman ni Kanata habang binibilasan pa niya ang takbo. Tuwang-tuwang nagkomento si Yoji Tanka tungkol sa pagpasok ngayon ni Kanata sa death area ng Hakwan, habang si Ren ay nakakaramdam ng katangahan para kay Kanata dahil sinabi lang niya sa kanya ang tungkol sa pagbisita niya sa Japan para sa paghahanap sa kanyang nawawalang ama at hindi kailanman sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang paglahok sa MFG. Samantala, nagkomento si Tanaka kung paano humantong ang pagsabog ng Mount Fuji sa bahaging iyon ng Hakwan na inabandona at sinakal ng mga gas mula sa pagsabog, na humahantong sa isang makapal na fog na tumatakip sa lugar. Habang sabik na pinapanood ni Ogata at Eva ang 86 GT ni Kanata na natatakpan ng ulap, sinabi ni Eva kay Ogata na ang pag-unawa ni Kanata sa kurso ay nakakatulong sa kanya na mag-navigate sa isang lugar kung saan kahit ang mga veterano ay may posibilidad na maglaro ng ligtas. Gayunpaman, alam niya na ang pag-unawa sa isang 2D na mapa ay hindi katulad ng naranasan ang parehong kalsada sa katotohanan. Nagtataka siya kung ang pelikula, na binanggit noon ni Kanata ay ang demo run sa kursong na i-publish sa opisyal na site, sa palagay niya ay nakakabaliw na maalala ang isang 40 kilometro na haba ng kurso, si Ogata na nagsimulang makaramdam ng pagkahilo nang makita si Kanata na makalampas sa ika-32 na posisyon sa fog, ay kontrolado ni Eva at kalaunan, ipinaalam ni Ogata kay Kanata ng 16 na sasakyan na lang ang natitira. Napagtanto ni Eva at Ogata na naabot niya ang ika-30 na posisyon kung saan naitala ang mga puntos. Sinasabi ni Eva ang pangarap ng bawat kalahok ng MFG na makapasok sa ika-30 posisyon habang nakakakuha sila ng ilang partikular na benepisyo tulad ng pagkuha ng kanilang mga numero ng sasakyan na naka-highlight sa ginto at iba pang mga luho. Gayunpaman, si Ogata ay masyadong sabik na isipin ang tungkol sa pag-score ng posisyon na 15 makadyos, at nais lamang na makabalik si Kanata ng ligtas kahit nagastos sa kanya ang kotse. Si Kanata, sa kabila ng makapal na hamog na humaharang sa karamihan ng view sa unahan, ay patuloy na nakikipagkarera habang siya ay pumikit sa masikip na sulok at nakuha ang ika-25 na posisyon, na pinasisigla ang komentarista na si Yoji Tanaka. Di nagtagal ay lumabas si Kanata sa lugar ng kamatayan sa sobrang bilis na walang nakahanda sa susunod nilang masasaksihan. Kaagad pagkatapos sa lugar ng kamatayan ay isang hairpin at sa ganap na pagkabigla ng lahat, si Kanata ay nagpreno at nagpatuloy sa pag-anod sa kabila ng hairpin. Si Fumihiro na nanonood nito ay biglang nag-flashback ng isang Panda True Ino AE86 na inaanod, naluluha. Agad niyang nakilala ang hakbang na yon, ang signature four-wheel drift ni Takumi Fujiwara, ngayon ay nasa ika-24 na posisyon. Pinaalalahanan ni Ogata si Kanata ng 10 kotse na natitira, habang si Kanata ay nagpapatuloy sa pag-grip sa kurso. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself